Isang magandang araw po muli mga kapatid. Narito naman po tayo muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Alam naman po natin na malapit na ang Semana Santa at maraming kapatiran natin sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na nagpapahirap ng kanilang katawan, ngunit hindi naman nakapipigil ng pagmalabis ng laman. Basahin natin ngayon ang Pilipos 3, versikulo 2 at 3. Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila ay mga taong naghihiwa ng masisilang bahagi ng kanilang katawan. Tayo at hindi sila ang tumatanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. Kasama po ang pagpapalo-palo, ang pagpapako-pako sa mga pisikal na bagay na mga nakikita. Kaya ang sabi ni Pablo, mag-ingat tayo sa mga taong asal-aso. Bakit kaya binanggit ni Pablo ang aso? Basahin natin ang Kolosas 2, versikulo 23. Sa ganyang kaniwan, para ngang ayon sa karunungan ang ganoong uri ng pagsamba, ang pagpakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan, ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpipigil sa hilig ng laman. Tama po. Sa araw ng Biyernes Santo, sila ay nagpapahirap ng katawan. Ngunit, pagdating ng araw ng Linggo, hindi lahat. Makikita mo ang iba nandoon sa sabungan. Ang iba nandoon sa diskuhan. At ang iba'y nasa inuman. Kaya, ang bansag ni Pablo sa kanilang asal-aso, pinatunayan niya ni Pedro sa kanyang sulat sa 2 Pedro 2:22. Kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihan, ang aso ay hayop, likas ang damdamin, nasa sinuka ay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan man, babalik na muli sa dating lubluban. Napakaliwanag po. Na ang tunay na pagsamba, sabi ni Pablo, ay pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. At yun din ang sinabi natin Panginoon Kristo sa 1:4, versikulo 24, sapagkat ang Diyos ay Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, hindi sa pisikal na kaanihan. At ito pang sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa Juan 20, versikulo 29. Sinabi ni Jesus sa kanya, naniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ito po'y napakaliwanag na hindi kailangan ang pisikal na kaanihan, hindi kailangan ang replika o gaya-gaya, sapagkat mas mapalad pa ang naniwala, sabi natin Panginoong Jesucristo, kahit wala siyang nakikita, kahit hindi natin siya nakikita. Hanggang dito na lang, naisamahan niyo ako muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.